Tayo po'y manalangin. Aming Ama na nasa langit, salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami po ay muling pinagtipon ninyo upang aming pong matunghayan at makita, Panginoon, ang kabutihan na ginagawa mo sa amin. Sa umagang ito, Panginoon, kami po ay lumalapit, nagpapakumbaba na kung mayroon ka pong nakita na karumihan, kasalanan sa aming mga puso, patawarin mo po kami, Panginoon. At hayaan mo ng iyong karunungan, ang iyong kapuspusan sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu Santo ay maranasan ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa iyong kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Ito ang aking dalangin. Amen. Praise God. Maupo po tayo. Magandang umaga. Magandang umaga naman. Nagamusal na ba kayo? Di pa? Praise God. Hallelujah. Pero ba pa kaya ulit kayo ito? Salamat po sa iyong presensya ngayong umaga. Lalo na po sa buhay ni Sister Aimee, ang ating pong kapatid, no? Na muli po siyang dinala ng Panginoon para po makasama natin sa ating panambahan. Praise God. At kung gusto niyo pong lagi nakatawa, kausapin niyo lang po siya. No? Ito pong ating kapatid, kapag makausap mo yan, hindi mo halatang may problema. Praise God. So, salamat at muli po siyang dinala ng ating Panginoon sa lugar na ito. No? Sila po yung mga pinaka-original. Sila Sister Anami. Yan. Praise God. At ngayon po ay nakasama po natin siya muli. Praise the Lord. Hallelujah. Ang iba yata mga kapatid natin ay nasa kasalukuyan na nasa bakasyon pa. No, baka yung iba sa kanila ay nagtatampisaw pa, nagsiswimming, at ini-enjoy, no, ang kanilang bakasyon. Praise God. Kunting tining lang. Yan. Purihin ang Panginoon. Nawala yung ating, nawala yung ating tema ngayong umaga. Praise God. Yung ating pong mensahe ngayong umaga ay pamagatan natin itong, ayan, empower by the resurrection. Praise God. No? Palalakasin tayo, tulungan tayo na lumakas sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Resurrection. Praise God. Hindi ko po alam kung ano ang tawag dito. Ito ba ay celebration? Pag-aala-ala? No? Praise God. Pero alam naman po natin tayo po mga Pilipino, taon-taon po halos ginugunita natin ang linggong ito na kung saan sinasabi na ang paghihirap ng ating Panginoon. Pero tandaan po natin, once lang po ito na nangyari. Once lang. Kaya lang ginugunita natin ito para ma-empower tayo. Na ibig sabihin po, sa buhay Kristiyano natin, nanghihina tayo. Kadalasan, nanglulupaypay, bumabagsak. But kapag po maalaala natin ang ginagawa o ang ginawa ng ating Panginoon, sa pamamagitan po nito, tinutulungan po tayo na palakasin. Kumbaga sa paglalakad, pagod ka na, halos hindi mo na mahakbang ang iyong mga tuhod, umaakyat ka sa isang mataas, na akyatin, at hindi mo na kayang humakbang. At dahil po sa resurrection, sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon, na-empower po tayo nito. Pinapalakas tayo.
no, upang magpatuloy sa ating buhay bilang Kristiyano. Tandaan po natin mga kapatid, sa mundong ito, hindi mawawala ang problema. Amen? Isang binata ang nagsabi sa kanyang pastor. Sabi niya, Pastor, saan ba ako titira na walang problema? Alam niyo po ang sagot ng pastor, dapat nakatira ka sa sementeryo. Gusto niyo bang tumira sa sementeryo? Yung mga tao doon ay walang problema. Praise God. Sa buhay na ito, sa paglilingkod natin sa Panginoon, lagi po nating kaakibat ang mga problema. But dahil po sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon, ini-empower po tayo nito. Itinutulak tayo nito, hinahawakan tayo nito, para tayo ay patuloy na maglilingkod at magpapagamit sa ating Panginoon. Ano po? Siguro, itong 2 araw, yung Thursday, Friday, nakapanood po kayo ng The Passion of Jesus Christ. No? Na nagturo siya sa kanyang mga disipulo. Pagkatapos ay, pagdating ng Biyernes, siya po ay pinako sa cross. At nung maipako na po sa cross ang ating Panginoon, ayon sa kasaysayan, yung kanyang mga alagad ay nanghihina, ng lupaypay. Nawalan sila ng pag-asa dahil nawala si Jesus sa kanilang paningin. But sa panahon natin ngayon, si Jesus ay hindi nawawala. Bagamat hindi po natin siya nakikita, ang totoo po, siya ay naninirahan sa ating puso. Praise God. The empower by the resurrection. Ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon ay nagbibigay ito ng bagong kalakasan, ng bagong purpose sa buhay. Kaya hindi po tayo dapat manghina, manglulupaypay, o ma-discourage. Natural lamang po yan. Pero ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon, ito po, ang ating puhunan, ang ating lakas, at higit sa lahat, ang ating tagumpay para patuloy na maglingkod at magpagamit sa ating Panginoon. Yan. Salamat po. Praise God. Tingnan po natin. Number 1. Praise God. Ayan. New life and hope. Sabi po niya, bagong buhay at pag-asa. Praise God. Sabi na banal na kasulatan sa chapter 15 ng 1 Corinthians, kung hindi nabuhay muli ang ating Panginoon, walang saysay ang ating paglilingkod. Walang saysay ang ating pagiging Kristiyano. Walang saysay ang ating paghihirap. Walang kabuluhan ang ating ginagawa. Pero dahil sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon, mayroon po tayong bagong buhay at pag-asa. Ako po'y medyo hirap na hirap dahil ang aking pong mata hindi pa na-opera. No? Praise God. Tingnan po natin ang sinasabi ng Biblia. Praise God. Kung paano tayo magkaroon ng bagong buhay at pag-asa. Verse 3. Tingin sa Bible. Pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y binigyan niya ng isang panibagong
pag-asa. Sa pamamagitan nito, sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, o muling pagkabuhay ni Yesung Kristo, mula sa libingan. At ito ang nagbibigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Praise God. Kaya po mga kapatid, makita natin dito kung gaano tayo pinagmamalasakitan ng ating Panginoon. Makita natin sa mga salitang ito kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. Tayo dapat na hindi pwedeng mahalin. Tayo dapat na hindi pwedeng ibigin. Inibig tayo ng Diyos. At hindi lamang yan. Binigyan niya tayo ng isang buhay na pag-asa. Pinapalakas tayo ng salita ng Diyos upang tayo magpatuloy. Upang tayo ay lumakas at magpapatuloy sa paglilingkod sa Kanya. Praise God. Sabi po rito sa verse 4, makamtan natin ang pag-asang nakalaan. Sabi rito, makakamtan natin ang isang kayamanan na di masisira, walang kapintasan, at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Ano po? Kaya bilang mga Kristiyano, bilang mga lingkod ng Diyos, bilang mga manggagawa ng Panginoon, ang salitang ito, gamitin po natin na makatotohanan. Gawin po natin ito at ilagay sa ating puso at isipan para ang ating paglilingkod sa Diyos ay huwag mawala ng kabuluhan. Maglingkod tayo na mayroong buhay na pag-asa. Dahil sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Praise God. So ano sabi niya? Ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon ay nagbibigay sa atin ng buhay at pag-asa. Dati tayo walang kabuhay-buhay. Yung ating paglilingkod, hindi angkop, hindi tama. Pero dahil sa ginawa ng ating Panginoon Jesucristo sa krus, praise God, hindi ligid sa atin na itong mga panahong ito, ginugunita natin ang paghirap ng ating Panginoon. Ang ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo, para ikaw, ako, tayo, lahat ay maliligtas. Praise God. Bakit ginawa niya ito? Bakit kailangan niyang gawin? Dahil mahal tayo ng ating Panginoon. Ayaw ng Diyos na tayo mapapahamak. Ayaw ng Diyos na tayo mawala. Gusto ng Diyos na lagi niya tayong kasama. Lagi na tayong kapiling sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa Panginoon. Praise God. Kaya, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon, hindi ho katulad nung iniisip ng mga disipulo noon. Wala na si Jesus. No? Mawala lang si Jesus sa kanilang paningin. Yan. Mabalik sila sa kanilang dating ginagawa. Diba dun sa chapter 21 ng Juan? Ay, tama? No? Alam nila na si Jesus ay namatay. Ang ginawa ni Pedro, bumalik siya sa kanyang dating ginagawa. No, muli niyang hinawakan yung lambat na
Matagal niya nang binitawan. Matagal niya nang binura sa kanyang isipan. Muli niyang hinawakan. Pero alam niyo po anong nangyari? No? Sa loob ng magdamag, wala silang nahuli. Hanggang sa dumating ang bukang liwayway. Mga kapatid, ang ating relasyon sa Panginoon, ang ating relasyon sa Diyos at pagkakakilala sa Kanya ay isang bukang liwayway. Na magsisimula muli, na lumiwanag, magkaroon ng saysay, magkaroon ng kabuluhan. Ang ating buhay at ang ating paglilingkod sa Diyos. Lagi po nating isipin yan. Sa loob ng isang taon, marami tayong nagawang pagkakamali. Marami tayong mga error, kasalanan na ginawa. Hindi ho importante yan sa Panginoon. Dahil ang pinakamahalaga sa Panginoon, yung iyong pagbabalik muli. Yung pagdinig mo sa kanyang panawagan. Yung pagbukas mo ng pinto ng iyong puso sa pamamagitan ng kanyang salita. Salita na katotohanan. Yun po yung magdadala sa atin at tutulungan tayo ng salita ng Diyos para ma-empowered ang ating buhay. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya dapat, lagi nating alalahanin. Lagi nating isipin, praise God, ng ating buhay ngayon sa kasalukuyan ay isa ng bagong buhay galing sa Panginoon. Praise God. Yun, di ba yung ating presidente ngayon, mayroon siyang bagong panukala. Ano yung panukala ng ating presidente? Tinawag niya ito, ang bagong Pilipinas. Amen? Praise God. Ang bagong Pilipinas. Praise the Lord. So paano? Paano magiging bago ang Pilipinas? Dapat tayo mga Pilipino, baguhin natin ang ating isip. Dahil siguro sa nakikita natin ng mga trahedya, nakikita natin ng mga patayan, aksidente, parang sanay na tayo. Yung kahirapan, yung kawalan, kasi sanay na tayo doon. So ano ang solusyon? Ano ang kasagutan? Dapat baguhin natin ang aspeto ng ating buhay. Sabi ng Biblia, ang sinumang nakipag-isa sa Panginoong Jesucristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung kanyang lumang pagkatao. No? Narito. Ito ngayon, bago na. Binago na tayo ng Panginoon. Kaya kalimutan na natin yan. Praise God. Yung buhay natin na walang saysay, buhay natin na walang kabuluhan, kalimutan natin yan. Harapin natin ang pagbabago na gagawin ng Diyos. At kapag binago mo ang buhay natin, may asenso ka. Amen? Sabi mo sa katabi mo, may asenso ka. Yung kuminsan ng ating buhay walang asenso. Kasi hindi tayo nagbabago. Kailangan natin ng pagbabago. Amen? Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Praise God. Bagong buhay na may pag-asa. Praise God. Sabi ng Bible, Romans chapter 5, hindi ba umaasa tayo sa mga bagay na hindi pa natin hawak. Amen? Kasi walang tao na umaasa sa mga bagay na tinanggap na niya. Amen? Kaya yung bagong buhay, yun yung magtutulak sa atin, magpapalakas at tuturuan tayo nito na makikibaka para makamtan natin ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Saan yun? Saan yun ang salitang nakalaan? Nakalaan, ano po? Nakatalaga na, nakaprepared na para sa'yo.
chapter 14 ng John, verse 1 and 2. No? Huwag kayong magugulumihanan. Manalig kayo sa Ama, manalig kayo sa akin, sabi ng Panginoon. In my Father's house are many mansions. Praise God. Dito mahirap tayo. Amen? Sa langit, may mansion tayo. Amen? Yung mga mansion ni senador ganyan, artistang ganyan, wala yan. Ang ating mansion sa langit, perfect. Doon ay hindi ka na magluluto. Oh, hindi ka na magsasaing, hindi ka na magbabayad ng kuryente, hindi ka na magbabayad ng tubig. Oh, doon wala nang iyak, wala nang luha, wala nang gutom. Praise God. No, kaya lagi nating isipin ito para lumakas tayo. Bakit kailangan natin magpalakas? Mahaba pa. Malayo pa yung ating lalakbayin. Amen. Praise God. Hallelujah. Huwag tayong ma-discourage sa mga simpleng bagay. Huwag tayong masira ng loob. Bagkos gamitin natin ito bilang kalakasan para i-prepare natin ang ating sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Buhay na pag-asa. Number 1. Number 2. Trials and testing. Pagsubok, parang pareho lang. Pareho lang ba? Ang trials, parang nakatayo ka sa harap ng isang husgado at nagpapatotoo ka ng katotohanan na kung saan alam mo. So, yun yung trials. Yung testing naman, marami tayong ginagawa dito. No? Pwedeng gawin ng kapwa mo sa ito. Sige nga, itesting ko nga ito. Praise God. Pero pinag-isa yan. Pinag-isa. No? Nang sabi ng Biblia, yan ay pagsubok. Pagsubok. Tingnan natin yung verse na ginamit niya. Praise God. Anong verse? Seven. Wala ito. Itatampo sa akin. Wala eh. Basa. Sana. Verse 7. Ha? Tama ba? Tingnan ko nga rito. Ang ganito, sabi niya, ang ginto na nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Ano po? Praise God. Ganon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto. Praise God. No? Ang ginto na nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Ganon din naman ang inyong pananampalataya na mas higit pa kaysa ginto. Praise God. Ano po? Inahalintulad ni Apostol Pablo ang ating, ano yung pangalawa, Brother Bert? Balik mo lang. Ayan.
Yan. Trials and testing. Ganon din yung sabi niya yung ating pananampalataya na katulad ng ginto ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Praise God. Ang pagsubok, ang trial sa buhay natin, huwag nating ipikit balikat lang. Isipin natin na kapag tayo may pagsubok, dalawang klase yan. No? Mayroon tayong hinihingi na mahalaga para sa Diyos at pinapahintulutan ng Panginoon na tayo ay subukin para malaman kung totoo. No? Tumpak o tama ba yung ating kahilingan? Amen? Sabi ni Santiago chapter 1 verse 3, anong gagawin kapag magkaroon ng testing and trials ang isang Kristiyano? Anong gagawin niya? What is the attitude? Anong pag-uugali ng isang Kristiyano na siya po'y dumadaan sa lundok ng pagsubok at kahirapan? Ano yung kanyang magiging attitude? Ignore lang, ignore. Wala lang, okay lang. No? It means, mayroong purpose ang Diyos. Mayroong kang hinihingi na gustong ibigay ng Panginoon sa inyo, pero gusto niyang subukin ka kung ito ba ay karapat-dapat sa iyo. Amen? Kaya sabi ni Santiago, mga kapatid, maggalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Amen? Amen. Rejoice in the Lord. Magalak tayo sa Panginoon. Kasi kapag tayo ay dumaranas sa pagsubok, sinusukat tayo ng Panginoon, no? Inaalam niya kung gaano kalalim ang ating relasyon sa Kanya. Magalak. Praise God. Sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya pagkatapos ninyong ma-overcome. Praise God. Pwede ka bang makisali sa isang paligsahan na kung matatanggap mo yung trophy, pero hindi ka naman nanalo? Hindi mo natapos? Hindi ka dumating sa finish line? Hindi po ba hindi? Napakasimple lang ng paliwanag ni Apostol Santiago. Rejoice in the Lord. Sa 1 Thessalonians chapter 5, sabi ni Paul, rejoice in the Lord, and I say against rejoice. May mga pagsubok sa buhay natin. Praise God. May mga problema sa buhay natin. Yun yung sukatan ng Panginoon. Kaya ang dapat lang, gamitin mo ang kapangyarihan ng Diyos. Gamitin mo ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon para ma-overcome ito. At pagkatapos mo, mapagtagumpayan ang mga pagsubok na yan, ikaw ay tatanggap. Mapapasa iyo, mangyari ang iyong kahilingan. Praise God. Pastor, hindi ko kaya. Humingi ka. Amen. Amen. Ano sabi niya sa verse 5 ng James, chapter 1, verse 5? No? Kung di ako nagkakamali. Ngunit ang sino man ng kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Imagine mo, hindi pala tayo tinatanggihan ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na humingi tayo. Amen. Praise God. Minsan sa atin, nahiya tayo humingi. Lord, bahala ka na, nahiya akong humingi. Hindi yan sinasabi ng Bible . Hindi yan ang katuruan ng Bible. Sabi niya, kung kulang ka ng karunungan, kung kulang ka ng lakas, humingi ka. At ikaw ay
bibigyan. Ang napakaganda pa kanya sa susunod pang verse. Sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at hindi. Subukan niyo sa kapitbahay niyo. Lagi kayong humihingi. Magsasawa yon. Pero sa Panginoon, hindi siya magsasawa. Ang sino mang kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at hindi nanunumbat. Imagine po ninyo, ito po yung kalakasan natin ngayon mga Kristiyano. Amen? Praise God. Magkakaroon na naman tayo ng bagong, alam nyo na, kailan ba tayo magtiwala sa mga yan? Kailan ba isandal natin sa kanila yung ating future? Yung mga anak? Praise God. Ang utang ng Pilipinas ngayon, no, magpo-14 trillion na. Alam nyo ba yon? Ha? Ibig sabihin, yung 14 na saling lahi, 14, no? Na apo ng iyong apo, 14, may utang na yan. Sabi sa Biblia, ang isang bansa na maraming utang, pag hindi na makabayad, kukunin ng bansa na kanyang pinag-uutangan upang gagawin, alipin. Gusto nyo ba yon? Kaya mas mabuti siguro na tayo magpaalipin sa Diyos. Gawin natin, simulan natin, ikalat natin, spread natin ang gospel. Sapagkat ito ang solusyon at kasagutan ng ating bansa, katulad ng sinasabi ni Presidente, dapat sa Pilipinas ay bago. Kailangan magbago tayo. Amen? Ang pag-asa ng bayan, tayo. Dapat tayo ay magbago. Purihin ang Panginoon. Testing and trials. Verse, katulad ng ginto, sabi niya, para malaman kung talagang totoo, dalisay, tapat, dapat pinaparaan sa apoy. Praise God, ano yung apoy? Pagsubok. Pagsubok. Purihin ang Panginoon. Verse 8. Hindi ninyo siya nakikilala kailanman. Ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon. Ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya. Dahil dito, nag-uumapaw sa inyong puso ang kagalakan. Di kayang ilarawan ng salita. Number 3. Ano sabi niya? Pangatlo, ayan. Joy. Ito yun o. Magandang illustration ito. Joy and salvation. Hindi ligid sa inyo na meron tayong alaga na taga-Layban. Na yung mga taga-kabundukan. No. Isang kagalakan ito. Ang sabi sa akin ni RR, sabi niya, si RR Junicar, tsaka sino isa? Brian. Pastor, pag pumunta kayo dito, ligtas kayo. Kaming bahala sa'yo. Hindi ba nakakatuwa yun? Sa pamagitan ng ginagawa natin, nagkakaroon tayo ng assurance, mga pala, no? Kasi hindi natin kilala yung mga taong yon. Pero dahil nangako sila, nagsalita sila, nagkakaroon tayo ng kapayapaan. No? Praise God. How much more? Ito yung pangako ng Diyos. No, na ulitin nga po natin sa verse 8. Hindi ninyo siya nakita kailanman. Ngunit siya ay inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpahanggang ngayon. Ngunit, sumasampalataya kayo sa Kanya. Dahil dito,
nag-uumapaw sa inyong puso ang kagalakan di mailarawan ng salita. Praise God. Ano po? Yun ang maibubunga. No? Yun yung resulta ng pangako at salita ng Diyos. Na ang gusto niya lang, ang nais lang ng Panginoon, maniwala tayo. Maniwala tayo. Praise God. Kaya, ano yung number 3? Ano yung number 3? Joy and salvation. Kaligtasan, mga kapatid. Praise God. Sa panahon natin ngayon, sa kalagayan natin ngayon, walang ligtas na lugar. Amen? Nagbabiyahe ka lang, bigla kang maksidente. Naglalakad ka, bigla kang hold upin. Naglalakad ka dyan, bigla kang agawan ng mga riding in tandem. Walang ligtas. Amen? Pero dahil sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon, mayroon tayong kagalakan at kaligtasan. Amen? Praise God. Hindi po ba nakakatuwa ang Panginoon? Hindi pa ba kayo na-encourage? Hindi pa ba kayo nahahamon sa mga pangakong ito na inaani, nararanasan at natanggap natin sa mga panahong ito? Praise God. Ang ating mundo, ang ating sanlibutan, makita ninyo. No? Yung mga sign, alam nyo ba mga kapatid, hindi po ito pananakot. Isang araw, dadalawin tayo ng Diyos. Amen? Amen. Dadalawin tayo ng Panginoon. Sa Biblia, mayroong isang talinhaga sa aklat ng Lucas. May-ari ng puno ng igos sa gitna ng ubasan. Napag-isip-isip niya na dalawin ang puno na ito kung mayroong bunga. Pagdating niya roon, tiningnan niya, malago, maayos. Pero yung kanyang hinahanap, hindi niya nakita. Walang bunga. Tinawag niya yung kanyang utusan, halika rito. Nakakasikip lang ito eh. Isturbo lang dito to. Tanggalin mo na. Yun yung pagdalaw ng Panginoon. Yun yung muling pagparito ng ating Panginoon. Hindi na siya apak sa lupa. Doon na lang siya sa lapa. Praise God. Sabi ng katulong, dali lang po. Hukayan ko yung paligid. Lalagyan ko ng pataba. Antayin natin. Baka sa susunod na taon, magkakaroon ng bunga. Praise God. Mga kapatid, huwag nating antayin. Praise the Lord. Naalala niyo po ba yung aklat ni Daniel? Sino sa inyo nagbabasa ng Biblia? Aklat ni Daniel? Na si King Nabucodonosor. Tama ba? King Balthasar. Balthasar ang pangalan ng hari. No? Nagkaroon siya ng malaking piging. Handaan. Mali yung kanyang ginawa kasi yung lahat ng mga kagamitan ng templo na ginagamit lamang sa pagsamba sa Panginoon, ginamit niya. Praise God. Alam mo ba na tayo ay isang mahalagang bagay na gamit ng Diyos araw-araw? Praise God. Ginamit ito ni King Balthasar. Habang nasa gitna sila ng pagsasaya, biglang may lumutang na isang putol na kamay. At ang putol na kamay na ito ay sumulat sa dingding. Ganun po yung pagdalaw ng Panginoon sa atin. Ganun po yung muling pagbabalik ng ating Panginoon. Sumulat sa dingding. Praise God. Hindi maintindihan. Alam niyo po si King Balthasar, sa gitna ng kanyang pagsasaya, pagyayabang, biglang napalitan ito ng matinding takot at pangamba. Praise God.
Ganun yung mga ganun yung mararanasan ng mga taong walang relasyon sa Diyos. Takot, pangamba, ano pa ba? Pag-aalinlangan, kawalang katiyakan. Praise God. Kaya po kung yun ang ating naramdaman, medyo magdahan-dahan na tayo. Sumulat sa dingding. Walang makabasa, pinatawag si Daniel. Pwede bang interpret mo yan? Pwede bang basahin mo yan? Binasa ni Daniel. Alam niyo ba kung ano nakalagay? Tigil-tigil, mini, parsin. Hindi pa rin maintindihan. Tigil-tigil, mini, parsin. Yun ang nakasulat sa pader. Ano bang ibig sabihin niyan? Propeta Daniel. Sabi ni Propeta Daniel, King Belshazzar, ito ang ibig sabihin niyan. Sinukat ka ng Diyos at natagpuan kang hindi umabot sa pamantayan. Amen? Amen. Hindi ka umabot sa sukatan. Praise God. Kaya gigibain ng Panginoon yung iyong kaharian. Mag-scattered ang iyong kaharian. Mawawasak ang iyong kaharian. Dahil nagiging lapastangan ka sa Diyos. Ano po? Yun po yung pagdalaw ng Diyos sa atin. Praise God. 10 virgins. The Bible says. Nabasa niyo ba yung 10 dalaga? Nandiyan pa ba kayo? Anong nangyari? Ano nangyari? Yung 5 dalaga, matalino. Ang 5 dalaga, hindi matalino. Tingnan mo yung katabi mo kung matalino. Sabihin mo sa kanya, matalino ka. Amen? Amen. Praise God. Anong tawag sa hindi matalino? Kayo, wag naman. No, wag naman. Praise God. Yung 5 dalaga matalino, yung 5 hindi. Anong ginawa ng matalino? Maliban sa kanilang ilawan, nagsukbit sila sa kanilang tagiliran ng baon na langis. Praise God. Hindi dumating agad ang lalaking kakasal at sila'y inantok. Kaya kapag tayo maglingkod sa Panginoon, hindi tayo dapat aantokin. Amen. Amen. Praise God. Walang nakakaalam. Ang sabi ng Panginoon, in the twinkling of an eye, sa isang kisap mata, babalik ang Diyos. Pinapatigil na ako ng Panginoon. Tatapos na tayo. Praise God. Hirap ano? Pero hindi mahirap. Purihin ang Panginoon. Yung 5, hindi nagbaon. Pero pareho silang virgin. Pareho silang Kristiyano. Pareho silang born again. Amen? Pareho silang nagbabasa ng Biblia. Pareho silang naglilingkod. Ang kaibahan, o ang kagandahan, gusto nilang pumasok sa bulwagan, sa kasalan. Gusto mo bang pumasok sa langit? Amen. Gusto ba natin pumasok sa langit? Praise God, magbaon tayo ng langis. Kailangan laging nagliliyab ang kapangyarihan ng Holy Spirit sa ating mga puso. Kailangan makikita palagi ang fruit of the Holy Spirit sa ating buhay. Ang bunga ng Espiritu, sabi ng Galatia, chapter 5, verse 22, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, katyagaan, kabaitan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa mga ganito.
Praise God. Hallelujah. Kaya ang 5, hangal. Nandun sila, wala silang Holy Spirit. Pagdating ng hating gabi, sabi ng bantay pinto, buksan niyo ang pinto. Dumating na yung lalaking ikakasal. Alam niyo ba, pagdating ng Panginoon, tayo yung mga bride. Amen? Amen. Ikakasal tayo sa Panginoon. Praise God, siguro ikinasal kayo. Anong kagalakan ng iyong naranasan ng salubungin ka? No? Mahawakan ka ng iyong husband at dadalhin sa altar. Amen? Praise God. Kumatok na. Bumangon silang 10. Yung 5, natulog, hindi nag-pray. Ginagawa ba natin yan? Natutulog tayo, hindi tayo mag-pray? Natulog tayo, hindi tayo nagbabasa ng Biblia? Natulog tayo, hindi tayo humingi ng sorry sa Panginoon? Hindi tayo humingi ng tawad sa Panginoon? Yun yung langis. Praise God. Bumangon silang 10, nag-ayos ng kanilang katawan, sinalubong nila ang lalaking kakasal. Ang malungkot, yung 5, yung kanilang ilaw, ganito na lang. Mauubos na, mamamatay na. Sabi ng 5 sa matatalino, sabi ng 5 mangmang sa mga matatalino, uy, pahingi naman. Pahiram naman. Praise God. Nagpapakita ito na ang kaligtasan ay hindi mo matatanggap sa pamamagitan ng pananalangin ng iyong mahal sa buhay. Ang kaligtasan po ay individual. Amen. Individual ito. Praise God. Sabi ng 5 matalino, baka kulang ito. Kukulangin tayo. Punta na lang kayo sa tindahan. Bili kayo. Praise God. Dahil ayaw ng 5 na hindi makapasok sa bulwagan, pumunta sa tindahan. Nung pumunta sa tindahan, pumasok ang 5, kasama yung lalaking kakasal. Pagkatapos, ipininid ang sinirado yung pinto. Bumalik yung 5, katok ng katok. Panginoon, papasukin niyo kami. Sabi ng kanilang Panginoon, lumayo kayo. Hindi ko kayo kilala. Praise God. Joy and salvation. Praise God. Alam niyo po mga kapatid, sa katotohanan, yung pinakamasaya, very exciting sa buhay na ito, alam niyo ba kung ano? Alam niyo ba kung ano? Serve the Lord. Maglingkod ka sa Panginoon. Ipagamit mo ang buhay mo sa Diyos. Hallelujah! Sa pamamagitan ng paglingkod natin sa Panginoon, mapasa atin ang kaligtasan, ang salvation. Sa mundong ito, wala tayong inaasahan. Kayamanan, magandang bahay, magandang estado sa buhay, magandang trabaho, hindi ka madala niya sa langit. Sulo ang iyong paglilingkod at magpapagamit ka sa Panginoon. Kung ano man yung hirap, kung ano man yung bigat na naranasan mo sa paglilingkod mo sa Panginoon, papalitan lahat ng Diyos yan. Amen? Praise God. Naniniwala ba kayo doon? Hallelujah. Kaya kung minsan, sinasayang natin, tinatapon natin yung mga oportunidad, no? Yung mga responsibility natin na dapat gawin, hindi na natin ginagawa yan. Kasi tayo po'y nagumo na sa takbo ng mundong ito. Sabi ng Romans chapter 12, verse 1 and 2. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang iyong sarili bilang buhay na handog sa Panginoon. Huwag kayong, do not confirm His word
Huwag natin kopyahin ang mundong ito. Praise God. Bagkos magbago na tayo ng ating pag-iisip para maunawaan natin ang talagang ganap at kalooban ng ating Panginoon. Mga kapatid, ngayong umaga, ibinigay ko po sa inyo yung pinakamainam, pinakamataba, masarap na pagkain. Praise God. Kung bakit ang dahilan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon para hindi tayo mapahamak. Para hindi tayo manglulupaypay, hindi tayo manghihina. Hindi mag-struggle yung ating buhay. Praise God. Ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Praise God. Nagdadala sa atin ng, ano yung ating pamagat? Kung natandaan nyo? The power of the empower. No? Palalakasin ka niyan. Pagod ka na. Diba? Sister Eva, no, lagi kami pupunta sa kabundukan eh. No, pagdating sa kalagitnaan, pagod na ako. Hindi na ako makarating. Tayo ka lang, ako bahala sa'yo. Itutulak ko yan. Sige, go. Go. Talagang tuwang-tuwa siya. Kaya, diba? Ganon yung ginagawa ng Diyos sa atin. Amen? Amen. Praise God. Ngayong umaga, no, steady mo lang ang isip mo. Pumirmis ka lang. Lagi mong isipin na ang Diyos ay katabi mo. Ang Diyos ay kasama mo. He is never leave you and nor forsake you. Amen? Mahal ka ng ating Panginoon. Tawagin ko po yung music ministry. Awitin po natin yung ating opening prayer kanina, opening song. At habang inaawit po namin ito, kausapin mo kaya ang Panginoon. Kausapin mo siya. Alam mo po, nais kang bigyan ng katiyakan ng ating Panginoon. Mahal ka ng Diyos. Kung may mga tao na hindi nagmamahal sa iyo, isipin mo yan. Ang Diyos ay mahal ka. Kahit gaano ka makasalanan, kahit napakarami na yung pagkukulang, kahit kasing lalim ng dagat, ang iyong pagkakasala, kaya kang mahalin ng Diyos. Kaya kang mahalin. Ito po yung Diyos na tinuturo ko sa inyo ngayong umaga. Hallelujah. Ito pinangsang natin. Praise God. Lagay natin si Jesus sa trono ng ating puso. Na siya yung hari ng ating buhay. At maranasan mo sa umagang ito ang kalayaan, ang pagpapala. Jesus, wait on you. Hallelujah. We proclaim you are King. Hallelujah. Standing in the midst of all, we raise you up with our praise. Jesus, we enthrone you. Jesus, we enthrone you. Hallelujah. We proclaim you are King.
ng mundo. Hindi ito magawa ng tao. Ang Diyos lang ang makakagawa nito. Kilala ka ng Diyos. Alam ng Panginoon ang sitwasyon mo. Hindi tayo maaaring magtago sa Diyos. Hindi ligid sa Diyos ang ating dinaramdam, ang ating kalungkutan, ang ating kawalan. Mayroong isang Diyos na nagmamahal sa iyo. Mayroon isang Diyos na gusto kang yakapin. Siya si Jesus. Tiniis niya ang hapdi, ang palo, ang kirot, para maranasan mo lang ang kalayaan, para matanggap mo ang kaligtasan. Sa umagang ito, isuko natin ang ating buhay sa Diyos. Tawagan natin siya. Revelation 3:20. Ako'y kumakatok sa pintuan ng iyong puso. Kung bubuksan, ninuman, at pakinggan ang aking katok, ako'y papasok at kasama kami. Magkasalo kami sa isang banal na hapunan. Yun po yung paanyaya ng Diyos. Hindi niya sinabi, anak, makasalanan ka. Anak, ganito ang buhay mo. Ang gusto ng Diyos, pagbalik loob tayo sa Kanya. May magagawa ang Diyos sa buhay mo. Mahaba pa ang panahon. Pwede kang gamitin ng Panginoon. Pwede kang gamitin ng Diyos. Hindi hadlang ang edad. Hindi hadlang ang kasalanan. Binayaran na ng Panginoon yan sa cross ng Kalbaryo. Ang mahalaga ngayon, isuko natin ang ating buhay sa Panginoon. At maranasan natin ang isang buhay na masaya. Isang buhay na kalugod-lugod. Buhay na mayroong katiyakan at kaligtasan. Lumapit tayo sa Panginoon. Lumapit tayo sa Diyos. Repent. Repent. Habang tayo sa diwa ng panalangin, itaas mo yung kanang kamay. Magiging makatotohanan tayo sa oras na ito. Mula sa trono ng kalangitan, pinagmamasdan ka ng ating Panginoon. Kilala ka niya. Alam niya ang buhay mo. Hindi mo matatago sa Kanya. Sabi ng Panginoon, ang ating buhok ay bilang. Hindi tayo maaaring magtanggi sa Panginoon. At ngayon ang panahon, ngayon ang oras. Sumunod ka sa panalangin. Mula sa iyong puso, ilabas mo sa iyong labi. At sa oras na ito, pakawalan ng Panginoon ng kanyang kapangyarihan. Patatawarin ka ng Diyos at baguhin niya ang buhay mo. Sabihin mo ng malakas, Panginoon, sa oras na ito, lumalapit po ako sa inyo bilang isang makasalanan. Nagsisisi na po ako, Panginoon, sa aking mga nagawang kasalanan. Patawarin niyo po ako. Salamat po na napako ka sa krus. Ikaw ay namatay. At pagkatapos ng 3 araw, muling nabuhay. Tinatanggap kita, Panginoon, bilang aking Diyos, Panginoon, at tagapagligtas. Salamat po sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ito po ang aking dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. We proclaim. Praise God. Jesus, we proclaim. Lumapit ka sa Panginoon. Lumapit ka sa Diyos. Namnamin mo ang awit na ito. Hallelujah. Praise God. We raise you up in our praise.
Pinalitan mo ng kagalakan ng aming kalungkutan. Nadama namin ang kalakasan sa gitna ng aming mga kahinaan. Maraming salamat po, Panginoon. Mula sa umagang ito, O Diyos, puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu Santo para muling magningas ang aming buhay sa paglilingkod sa inyo. Ito po, Panginoon, ang kailangan ninyo sa aming mga buhay. Salamat po sa kalayaan. Salamat po sa pag-asa. Salamat po, Panginoon, sa kaligtasan na ibinigay mo sa amin mula doon sa krus ng Kalbaryo. Sa umagang ito, taglay namin ang kapangyarihang ito sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Lahat ng mga Kristiyano, sibigaw ng malakas na ayon. Yes, God. Hallelujah.